Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretsyo at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Okay. Sa bagay mga ka-reaction, kailangan nating maliwanag yan at kailangan nating makumpirma kung talagang na-aresto na itong si Attorney Harry Roque ng Interpol. Yan po ang mga pag-uusapan natin ngayon. Pero bago yan, ito na muna tayo. Dito muna tayo kay BP Sara Duterte. Bongbong Marcos! Maginig ka dito, Bongbong Marcos! Ako, Bongbong Marcos! Ala! Nagsalita na si BP Sara, Bongbong Marcos! Ala, yan na si BP Sara, papunta ng Malacanang, Bongbong Marcos. Paparating na si BP Sara, Bongbong Marcos. Ayan na si Sara Duterte, Bongbong Marcos, anong gagawin mo? What you gonna do when Sara come for you? Bangag, bangag. What you gonna do when Sara come for you? Bangag, bangag. Anong gagawin mo, Bongbong? Paparating na si Sara Duterte dyan sa Malacanang, anong gagawin mo? What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do when she come for you? Ayan na, Bongbong! Nako! My take on the demand to take a drug test for a government official, for all government officials, especially the president. Nakatali yun sa kanyang oath. When he took the oath as president, he said there that I consecrate myself to the service of the nation. So, ibig sabihin nun, ibinibigay niya yung buhay niya sa bayan. So, ibig sabihin nun, ang nagmamay-ari ng buhay niya ngayon ay ang taong bayan. So, kapag sinabi ng taong bayan na gusto namin mag-drug test ka, hindi ka pwedeng hindi. As president, as vice president, hindi ka pwedeng hindi. Kasi that is a question on your competency to lead. And to erase all doubts on your competency and your decision-making skills is just to do the drug test. Kasi wala namang rason kung bakit ka hindi. Sasabihin mo, pride, ayaw ko mag-give in sa inyong mga paninira sa akin. That's a very flimsy excuse for saying na hindi ako drug test. Para matapos na, gawin mo yung drug test. At hindi yung klase ng drug test na ikaw yung magsasabi kung paano ko ito gagawin. No. This is a drug test na invested ang public. So it has to be the public who decides on how to do that drug test. As an example, noong sinasabi ng mga members of the House of Representatives na buang ako, lukaret ako, nung sinabi nila na kailangan ko mag-neuropsychiatric exam, ano ba sinabi ko? Sabi ko, oo, gagawin ko yan. Tapos nung sinabi ko, oo, gagawin ko yan, wala na silang sagot, diba? Tumahimik na sila. So I was waiting for them
to set up the House of Representatives for me to take that neuropsychiatric exam para masagot na. Hindi pwede humindi ang president and vice president sa drug test. And huwag siya mag-alala. Huwag siya matakot. Sasamahan siya. I'm sure sasamahan siya ni Senator Amy. Magpapadrug test din yun. Ako, kahit na konti na lang yung naiwan sa buhok ko, sige, magpapadrug test din ako. Huwag siyang matakot. Kasi para sa bayan naman yun eh. Hindi naman yun para sa yung sarili namin. Ma'am, may mga panawagan ngayon or with all the allegations of corruption against the government and against the president, and as your constitutional mandate, ma'am, as successor of the president, if anything will happen na mag-resign si Pangulong Marcos, how would you uphold yung constitutional mandate mo, ma'am, as successor of the president? How do I uphold? Yes, What do you mean? paano- It's automatic. Yes, ma'am. In case Are you of- ready, ma'am, na Of course. There is no question about my readiness. I presented myself to you when I was a candidate for vice president with the understanding that I am the first in line in succession. Pinresenta ko sa inyo, tumakbo ako bilang vice president, pinresenta ko sa inyo yon ang sarili ko at alam ko na first in line ako sa succession. Wala nang tanong doon kung ano ang gagawin ko. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. At alam ko yun nung ako ay tumakbo. At binoto ninyo ako as Vice President knowing that I am the first in line. Your comment po on Makabayan Black's call na hindi lang si BBM ang mag-decide, hindi kayo din po and then establish a transition council. Your comment? Ang sa akin, I have an oath as Vice President. And I said in my oath to preserve and defend the Constitution. So yan yung trabaho ko. Any extra constitutional movements or actions is beyond my sphere. So kung gusto nila na gumalaw sila labas sa Constitution, nasa kanila na yan. So do you think tactic lang nila to take over the government? Ng Makabayan. Patagal naman na yan sila gusto mag-take over sa government eh. So, I don't think it's a tactic. It's matagal na yan. Gusto ng Makabayan mag-take over ng government. Matagal na yan. Matagal na rin nilang alam na hindi nila kakayanin. At saka hindi nila magagawa yan. Kaya ang ginagawa nila, naghahanap sila ng mga pangulo, mga presidente, kung saan nakikipag-negotiate sila na tumutuloy yung kausa nila o kung ano man yung pinaglalaban nila dyan, na merong understanding na pinapayagan kami ng presidente. So sa tingin ko, hindi ko masabi kung bakit nila pinapatanggal si Marcos, pero sa tingin ko, alam nila na walang negosasyon sa akin tsaka sa Makabayan. BP, reaction mo BP sa report sa military back to political reset and the potential appointment of Ramon as caretaker president? Sinabi ko na yan na kanina, I took a note and I said there to preserve and defend the Constitution. So hanggang dyan lang ako sa kung ano ang meron sa Constitution natin. Labas dyan, hindi na, sa kanila na yon, hindi na ako kasali dyan. Yung panghuling message mo kanina. Sa ICT event, I said that we are behind, no? The Philippines is behind in terms of, I think na misunderstand ng mga tao. Walang problema sa private sector.
Kasi alam nila what is out there and what they can do for the Philippines. Meron tayong problema sa gobyerno. Sobrang bagal natin to push the ICT and the AI technology in terms of governance. At as a direction for our country. So yun yung sinasabi ko na dapat bilisan ng ating gobyerno yung pagtulak ng ICT sector. Ma'am, may rally on November 30 against corruption daw. So, meron ng mga personalities na dadalo. Kayo po ba magkikisa kayo dun sa rally on November 30? Nakikiisa ako sa lahat ng mga kababayan natin sa kanilang karapatan sa malayang pamamahayag at pananalita. Bibi, sinabi ng palasyo na paulit-ulit daw na negative na daw si BBM last 2021 sa drug test. Bakit mo talaga i-insist na magpa-drug test? Any reaction? Kasi ang question is today. Ang question sa kanyang capacity and decision making ay ngayong araw na ito. Hindi siya tanong noong na dated 2021. The question on the capacity and the decision making capacity of the president is dated November. Ano date ngayon? Year lang. 25. It's dated November 25, 2025. Therefore, the drug test must be taken November 25, 2025. Kasi ngayon yung tanong, hindi naman ang tanong nung 2021 eh. Hindi ma-dated 2021 yung tanong. Ang sinasabi ni Senator Amy, kailan ba yun? Siya nagsalita. Last Sunday? Last Sunday yun. That is the day. Alam, mahilig lang kasi yung palasyo ba na i-gaslight yung mga tao at ilihis yung usapan. Bibi, may payo ka ngayon sa gobyerno kasi nagkakatulog na laganap ng corruption. Baka may payo ka, vice advice. Ayoko nang magpayo sa kanila kasi nakikita naman natin na wala silang sinseridad para sa taong bayan. Ayoko na magbigay ng payo sa kanila kasi kitang-kita na wala silang sinseridad sa kalagayan ng taong bayan at kung saan papunta ang ating bayan. Oto mas bakit ba sa Bangkal? Sa December 25? Oh yes, oo. Malayan. Ano dili? Ay, so first time daw na worry sila mga. No. Ang pahalipay sa Taal, there were years na wala si former President Duterte nag-attend sa pahalipay sa Taal pero naagihapon. The only year na walay pahalipay sa Taal was during COVID. Kay dili yun musugot ang health sector at the time. But whether or not naadito ang personal attendance ni former President Duterte, magpadayon gihapon ng pahalipay sa Taal. It is a tradition ng pamilya na magbigay kasiyahan sa ating mga kababayan during Christmas Day. Wala na kayong tanong. Meron po, sige. yung mahapon na yung reaction mo kay Harry Roque na inansel yung passport ng RTC sa Philippines. Financial yung passport niya. More than the passport, I am concerned about the former spokesperson Harry Roque. More than his passport, he has health problems, and that is the primary concern. So I'm worried for his health, and I understand he underwent
medical procedures, and I hope that he get well soon. Nako. Yan na po sinasabi natin mga ka-reaction. Bongbong Marcos, narinig mo lahat yun? Palagay ko mga ka-reaction, kung bababa na si Bongbong Marcos ngayon mga ka-reaction, palagay ko magiging mabuti na yung bansa natin. Palagay ko babalik na yung tiwala ng mga kapitalista sa Pilipinas. At palagay ko talagang tatakbo, magtatago na naman yung mga salot sa lipunan katulad ng droga. Di ba mga ka-reaction? Ito, dako na po tayo dito kay Senator, kay Harry Roque, kay Attorney Harry Roque. Putok ang balibalitang na aresto na sa Amsterdam sa the Netherlands si Harry Roque pero agad yang tinanggi ng dating presidential spokesperson. Hindi ko po alam kung paano magbalita ang Billionaire News. Ang Billionaire News mga ka-reaction ang nagpost na si Harry Roque ay na-aresto na. Ito po mga ka-reaction, nabasa ko kanina. Ayan nasa skip hole daw, skip hole. Ayan Harry Roque arrested in Netherlands over human trafficking case, sources. Nasa ano ba yan? Skip hole ba yan? Skip hole? hindi ko alam basahin, pero siyasatin po natin kung totoo itong balita na ito mga ka-reaction. Siyasatin natin ha. Putok ang balibalitang na aresto na sa Amsterdam sa the Netherlands si Harry Roque pero agad yang tinanggi ng dating presidential spokesperson. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, anong sabi ni Attorney Roque? Jiggy, nag-post nga ito sa Facebook si Attorney Harry Roque pasado 4:30 ngayong hapon. Ang sabi niya, walang katotohanan ang mga chismis na naaresto na siya. Ipinakita pa niya ang isang plane ticket niyang papuntang Vienna, Austria. Bago ang post na yan ni Attorney Roque, sinabi ni Senator Amy Marcos na budget sponsor ng Department of Foreign Affairs na bine-verify na ng ahensya ang ulat ng pagkakaaresto umano kay Roque. Ang DOJ naman ay wala pa raw natatanggap na opisyal na komunikasyon tungkol dito. Gigi? Camille, ngayong kinansela na ng korte ang passport ni Attorney Roque, nabanggit ba niya kung paano siya makakapagpalipat-lipat ng ibang mga lugar dyan? Jiggy, ang sinasabi nga ng Department of Justice ay hindi talaga dapat makabiyahe itong si Roque dahil nga sa kawalan ng travel documentation dahil hindi na nga valid yung passport niya. So ang sabi ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez ay posibleng mangyari dyan ay pwede siyang i-detain ng mga immigration authorities dahil nga sa kawalan ng proper na travel document. Ang iginigiit naman ni Attorney Harry Roque ay hindi raw pinalpa itong desisyon ng korte na kanselahin yung kanyang pasaporte at kaya naman maghahain daw siya ng motion for reconsideration.